bago. Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning, guys. Good morning. Hi, good morning. Mga kapuso, magandang umaga po. Gising-gising na po tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa mga kapuso nating nakatutok sa abroad sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Narito na ang paborito niyong morning barkadahan, ang Unang Hirit. At ang umaga po natin ngayon nakatutok sa paghatid ng serbisyong totoo para sa mga nangangailangan nating kapuso. Nandiyan po ang pagtutok natin sa pagdami pa rin ng mga biktima ng sakit na dengue at ang pagdagsa nila sa mga pampublikong ospital gaya ng Quirino Memorial Medical Center. Dito po yan sa Quezon City. At pagiging mga tinamaan ng mudslides sa Subic, Zambales, pinuntahan din natin para bigyan sila ng libreng almusal. Ang kanilang sitwasyon ngayon sa Evacuation Center, kakamustahin ni na Monica mamaya. Nice. Alright. Oo nga, tulong agad. Kaya eto at simulan na po natin ang balitaan sa ating top hirit. Patuloy na rin po ang pagdami ng mga kaso ng dengue ayon sa Department of Health. Kaya naman ang mga residente sa mga apektadong lugar, kanya-kanya ng diskarte ng paglilinis ng kanilang paligid. Sa Quezon City pa lang, aabot na sa 3,000 kaso ng dengue ang naitala at 25 naman ang namatay. Kaya naman sa Barangay Payatas na isa sa mga dengue hotspot ngayon, patuloy pong information drives sa sakit na dengue at kung paano ito maiiwasan. At ang mga residente umaaksyon na rin sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga gulong sa mga bubong ng kanilang mga bahay. Nag-spray na rin po ng mga larvacidal ang mga taga-barangay para puksain ang mga kiti-kiti. Maging ang mga paaralan, pinaigting din ang kampanya laban sa dengue. Sa Payatas 1 Elementary School, 2 beses nang nag-defogging nitong Hulyo. Sa Camarin, Caloocan naman, na itinuturing din na dengue hotspot, patuloy po ang paglilinis at pagpapausok sa mga bakuran tuwing umaga at hapon kung kailan umaatake ang mga lamok na may dengue. May ilang ding may tanim ng tawa-tawa plant na nilalaga at iniinom bilang pangontra sa dengue. Pero ayon po sa DOH, wala pa raw kasiguraduhan na nakakagamot nga ang halamang ito ng dengue. Ang DOH naman pinag-aaralan ng posibleng bakuna laban sa dengue. Tinetest na raw ito sa Cebu at Laguna. At yan ay isa sa mga investments na pwede niyong look into at pag-ipunan. Hindi po toko Hindi. Hindi toko. Hindi toko. Yung bakuna, if ever ma-approve na siya. Yun. Kaya ito na, makibalita na tayo sa sitwasyon ngayon sa Quirino Memorial Medical Center sa QC, kung saan naglagay na po sila ng dengue fast lane para mas mapabilis ang pagtugon sa mga biktima ng sakit. Nandoon si Maring Susan Enriquez. Good morning, Susan. Yes, good morning Rhea, good morning Drew, and Susie, dito po tayo sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan may higit 70 na po ang kaso ng dengue na dinala po rito. Yung nakikita niyo po sa likuran ko, ito paramihan po sa mga dinadala ritong biktima ng dengue ay mga bata. At sa pinakahuling record po nitong Quezon City Health Department, sinasabi nila na 25 na po ang namamatay dahil sa dengue mula Enero hanggang Hulyo 4 ng taong kasalukuyan. Kaya mas iba yung pag-iingat po ang binibigay nilang
paalala sa ating mga kababayan. Kailangan po alam natin kung paano ito maiiwasan, ano ang mga sintomas nito, ano ang mga dapat gawin kapag nagkaroon ng dengue ang isang tao, lalong-lalo na po ang mga bata. Dahil alam natin, yung mga bata, kapag naglalaro huya, wala naman silang pakialam, ano, o virus dumadapo at kumakagat na lamang sa kanila. So, importante po na tayong mga mas nakatatanda ang magbibigay sa kanilang iba yung proteksyon para makaiwas po sa sakit na ito. So, mamaya ho, sa aming pagbabalik, papakita ho namin sa inyo kung paano ang sitwasyon dito. Naku, eto, tabi-tabi na sila. Minsan isang kama, tatlo ho yung mga bata na natutulog at nakahiga dito. Karamihan sa kanila ay may mga nakaswero po, may dextrose. Dahil ito yung kailangan nila para malabanan itong sakit na dengue. May mga makakausap din ho tayo mga opisyal mula rito sa Quirino Memorial Medical Center para alamin ho natin kung paano nila i-handle yung patuloy na pagdating ng mga pasyente dito sa Naturang Hospital. Mula po rito sa Quirino Memorial Medical Center, back to studio po tayo. Alright, maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, nagbabala ang Embahada ng Pilipinas sa London sa mahigit 200,000 Pinoy na nando doon na mag-ingat sa gitna ng pagsiklab ng kaguluhan doon. Wala pa naman daw natatanggap na ulat ng mga Pinoy na nadamay sa gulo pero may ilang kababayan pa rin tayong nangangamba. Ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pa naman daw dahilan para i-repatriate o pauwiin ng mga Pinoy sa London pero pinapayuhan silang agad lumapit sa Philippine Embassy kung sakaling kailanganin. Wala pa rin naman daw dahilan ng Pilipinas para mag-issue ng travel advisory sa buong England. Ilang insidente na ng panununog ng mga gusali at establishmento ang naitala sa iba't ibang bahagi ng London matapos sumiklab ang pinakaunang riot sa Tottenham, bunsod ng pagkakapatay umano ng mga pulis sa isang lalaki. Maraming tindahan at negosyo na rin ang ninakawan, kaya naman mga negosyante doon nanlulumo sa laki ng perwisyong dulot ng mga riot. May ilang ordinaryong tao din na nabiktima gaya ng isang batang matapos bugbugin ay pinagnakawan pa. Isang lalaki rin na napaulat na binaril sa gitna ng gulo habang nasa kotse at kalaunay namatay po sa ospital. Kay third world ang Pilipinas, at least medyo parang sibilisado pa rin tayo, no? Hindi tayo umaabot sa mga panununog. Although, nagkaroon before ng mga EDSA test na batuhan, pero yung ganyan na... Who would think na parang first world country or parang London na medyo parang alam mo ayos, civilized. At walang soccer game. Kasi di ba pa nagra-riot sila pag soccer game, di ba? Oh my. Ang problema dito, mga walang trabaho daw ang nanggugulo eh. Economy din kasi nila. Hindi, sinamantala na yung rally kasi ang protesta nila, yung pagkakapatay ng isang protester. So, nung nagkagulo na, sinamantala na nung walang trabaho. Kasi yun ang nilalaban nila, yung So, hindi unemployment. sila yung original protesters? Hindi sila... Sinamantala nung iba. Nung iba. Kaya nga, Kaya nagnanakaw kumilos sila. na yung punong ministro na talagang full force na para matigil na itong anarchy. Dahil ano na eh, may mga nanamantala na. Hindi na talaga yung kosa, nung protest, Pero sabi nauwi na sa ibang bagay. Sabi naman nila, hindi din daw sa Central London din yon. Medyo isang bahagi lang naman ng London. So, hindi na huli ng pulis yung mga... Sa sobrang yung dami. force, Although, dami. 300 people na ata yung nakakulong, pero talagang tuloy-tuloy pa rin. Sabi nga nila sa news na parang may mga ibang mga protesters na first time na nagprotesta ng ganong level. Kasi parang nagsama-sama sila, parang, uy, may confidence ako dahil ikaw lumalaban din eh. Tama. Mga walang Sabi nga trabaho. ng iba, Yeah. natapos na yung honeymoon. Honeymoon. Hindi, kakakasal lang nung royalty nila. Ang ganda nung ambience eh. Ngayon, iba na eh. Balik naman tayo sa Pilipinas. Naging pahirapan ang isinagawang clearing operation sa nangyaring mudslide sa Subic, Zambales dahil sa patuloy na dadaragdagan po ang putik na nagmumula po dyan sa Malinta River. Nagbistulang isang kumunoy ng putik ang sitio Malinta, kaya naman pinagbabawalan na munang bumalik sa lugar ang mga residente. Ang ilang pamilya na walang naisalba, laking pasalamat pa rin dahil buo ang kanilang pamilya. Patuloy din ang paalala ng mga otoridad na laging maging alerto ang mga nasa paligid ng sityo, dahil na kung may parating na sama ng panahon. Nagpaabot na po ng tulong medikal ang provincial at municipal health officer sa mga evacuee, lalo pat may ubot sipon na ang ilan sa mga bata. Nanawagan na rin ang mga residente sana matulungan sila para makabangon sa tumamang trahedya sa kanilang komunidad. Kaya naman na ang unang hirit, magbibigay po tayo ngayong araw na ito ng serbisyong totoo sa mga biktima ng mudslide sa Subic, Zambales. Nado po sa evacuation center si Monica Beralio. Monica, kamusta ang sitwasyon dyan?
Salamat, Igan. Live na live nga tayo ngayon dito sa basketball court ng Barangay Asinan, Subic, Zambales. Ito po mga kapuso ang nagsisilbing evacuation center ng mga kapuso nga natin na nawalan ng tahanan mula nga dito sa Subic. At ito nga daw po ay dulot ng walang hintong pag-ulan at siya nga naging sanhi ng mudslides, 2 mudslides po na naganap noong Martes at Biyernes. As of now po, 65 families ang naninirahan dito or 250 people po ang nandyan. Kaya naman ngayong umaga isang serbisyong totoo po ang ating hatid sa kanila. Mamaya po ay mamimigay tayo ng mga relief goods mula sa Kapuso Foundation at syempre simpleng almusal na rin po para sa kanila. At bukod dyan, magbibigay na rin tayo ng mga latest updates sa mga pangyayari nga dito mula nga sa naganap ng mga mudslides at pakikinggan din po natin yung ilang mga kahilingan ng mga naging biktima nga dito po sa Barangay Asinan. Kaya naman tutok lamang po kayo lahat po yan sa pagbabalik po natin dito sa Subic, Zambales. Balik muna sa inyo sa studio. Okay, maraming salamat, Monica Veralio. Alright, para naman sa ating lagay ng panahon ngayong Wednesday morning, binabantay ngayon ng Pag-asang isang